araw. At talagang pagpipilitan mga idea nila patungkol sa mga salita ng Panginoon. So dito talaga na pupuot ang Panginoon. Ano? Nakik-connect mo to. Dahil ayaw niya na may nagdadagdag at may nagbabawas sa kanyang mga salita. Kaya ako'y namangha din patungkol sa mga propesya dala ng mensahero na William Marion Branham. Dahil marami nga nagsisunod, maraming tumanggap, maraming naniwala. Mga misteryo na nangabuksan sa panahon niya, gifts of healings, marami. Mga 9 gifts of the Holy Spirit, umiral yan. Miski sa panahon ni Brother Jackson, dinala yun. Kakonek na to, anak. Yan, connected na. Ito. Yan. Praise the Lord. May correction lang dito, Hindi ko pa nabago. 1552 yun. 51, 52. Sige po, mga anak. Bago ako magtuloy-tuloy, manalangin muna tayo. Yuko po tayo. Manamin, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli ay salamat sa pagkakataong ito na kami narito. At naniniwala kami na hindi ka tumitingin sa bilang, kundi tinitignan mo ang aming puso, ang pag-ibig sa salita. At narito kami tumatayo at naninindigan sa mga salita na ito, Panginoon. Naway kasihan mo ang iyong maliit na lingkod. Naway may ilan mga tao na makapanood at makaunawa sa mga bagay nito, Panginoon. Naway kasihan mo ang mga oras na ito, Panginoon, sa pangalan ni Yahushua. Salamat po, Ama. Purihin ang Panginoon. Amen. So, ito yung ilang araw natin minimensahe, Ayan. Yung pagparito ng Panginoon with a shout, with a voice, and with a trumpet of God. So yung trumpet of God, alam natin yan yung pinaka tinig ng Panginoon, na siya ibababa. At ang tanong kasi, saan panahon tayo diyan, So nandun po tayo sa fivefold ministry. Nakikita niyo yan? Fivefold ministry. Dahil ang shout message ay binitbit ng totoong fivefold ministry. Then, hanggang dito lamang ang voice. At dahil ang kasunod na nun, mahalaga na magkaroon tayo ng unawa patungkol sa 7 thunders. Para tayo mapabilang sa rapture, Talagang wise ang Panginoon, Talagang masyadong glorious yung panahon na yan na darating, yung pag-agaw, yung kanyang sundo sa kanyang kasintahang babae, At
Ah, ihanda niya with a shout, with the voice of the archangel. Pinapauna niya yung archangel na ito para ihanda tayo. At ang dala niya ay yung preparation na, o ihanda na tayo sa malapit ng pagpaparito ng Panginoon, dahil tutunog ang trumpeta at tayo'y sasalubong sa Kanya. So, ganun ang ginagawa niya, no? Merong paghahanda, piniprepara tayo. Hindi yung bagaman sinasabi na walang nakakaalam ng oras, araw, pero oras at araw yon, ano? Dapat niya malaman yon, di ba? Pero pag pinag-usapan ng season, the season of is coming, malalaman natin. Tama. Because of the voice of the archangel. Tama. Na nag-transmit sa 7 thunders. So, ang pananaw ng iba, dahil yan ay darating na tulad sa magnanakaw, walang nakaalam. Sabi ng denomination, pwede ngayon, pwede bukas, pwede susunod na araw. Pero hindi ganon, di ba? Kasi meron na nga siyang preparasyon na ginagawa, di ba? With a shout, with the voice of archangel, then yung changing of our bodies, yung trumpet of Elohim or trumpet of God, ano? Pati mga patay, babangon na yan dito. At dito tayo nabubuhay ngayon. So, say amen. Dapat maging maliwanag sa atin yan. Nasa fivefold ministry tayo. At isa dyan, buhay na rin, yung 7 kulog dyan. Tandaan natin, ano? So, say amen. Buhay na yung 7 thunders na 7 anointed man na gagamitin. Dito lang sila magkakaroon ng tinatawag nating thundering message for the preparation of the rapture. The voice, then ito yung sounding in the days of the voice. Ayan, 7th angel po ang tinutukoy, ano? 7th angel, with the voice of the 7th angel, with a shout, then with the voice of the 7th angel. Isang anghel lang yan, ano? Yung heavenly angel na sinasabi ni Brother Branham, ano? Basahin ko lang dito, no? Sa sales message yan. Ito, no? Ito yung kahapon lang nakita ko ito. Ito yung tutugma doon sa mga inaralan natin noong nakaraan, ano? So yun, nagpapasalamat pala ako muna dahil meron mga interesado, no? Dahil nung nakaraang araw, bagaman si Sustento ay hindi kasama doon sa meeting natin, doon sa Pasita, pero siya yung nagkaroon ng interest, ano, doon sa mga, siguro na-record to, ano, o napanood niya na rin, ano. Ay, nagtanong siya kung saan yung mga quotation patungkol sa mga statement ni Brother Branham na hindi siya yung Revelation 10:7, ano? Kasi ang Revelation 10:7 is voice of archangel, di ba? The sound of the beginning of the sound of the mighty angel, no? When he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. So doon magkakaroon ng period patungkol sa grace age, ano? Ibig sabihin magtatapos to tayo. Matatapos ito. Pag nag-sound ang mighty angel. Pero pag habang may voice ang mighty angel,
nasa season tayo ng perfection. At pag nag-sound siya, bibigyan niya tayo ng rapturing faith. So ito, no, idagdag ko lang ito dahil ito, hindi ko ito naibahagi noong nakaraan, I believe. Kasi kahapon ko lang nakita to. Pero, salamat at nagkaroon ng linaw yung mauna nating ipinakita. Dahil hindi mo talaga matatanggihan, ano. Miski ito, basahin ko lang, ano. Sa 1963 to, the first seal. Ayan. So ito, biblical ito. Biblical ko to. About to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. So, pagdating ng seven seal, voice of archangel, merong sikreto, ano? Hindi pinasulat. Tama. Don't write them, see? And the angels which I saw stand upon the sea lifted up his hand to heaven, and swear by him that liveth forever and ever, who created the heavens and the things in there are, and the earth and the things that are therein, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. So ito yung time no longer. Ibig sabihin, hindi na magtatagal kapag yung bukas na aklat na yon ng anghel ay ipapahayag na. Hindi na magtatagal. Kasi mayroon pong period tayo na half hour silence. So, basa muna ako ng Bible muna. No? Ito, tapusin ko na muna to. Idadagdag ko na lang doon sa quote. No? Sabi dito, sa 200, that last angel, tapos sabi niya, earthly angel, period. So, ibig sabihin, tumutukoy yun patungkol sa kanya, kay William Marion Branham. Tama? Amen. Earthly. Pag sabing earthly, siya yon. Tapos, dinuktong niya, this angel come down from heaven. So, imposibleng itong mangyari na si William Marion Branham ito. Tama? Yung pangalawang sentence niya. Dahil sabi niya, this angel come down from heaven. Yung sinimula natin basahin dito sa chapter 10, verse 1. Naintindihan natin? Nagbubukas ba kayo ng Biblia nyo? Para maintindihan nyo ito kasi mahirap maiwan sa rapture, mga anak, ano? Dahil sa isa pang kadahilanan na hindi pinasulat ang mga bagay nito, masyadong crucial ito, hindi nga pinasulat eh. Ang ibig sabihin lang, magkaroon ka ng pananampalataya at unawa na maski hindi nakasulat dyan, alam mong ibibigay, ipapahayag pagdating ng araw. Amen? Kasi kung hindi natin tutukan ito, ang problema niyan, dahil hindi nakasulat, baka mawala sa ating memorya na kailangan natin magbantay, ano? Yun ang purpose natin ngayon kasi nakaalam tayo ng paggiya ng Panginoon. Nakita natin na maraming gustong umunawa pero hindi makaintindi. Ngayon tayo binigyan ng pagkakataon para makaunawa ng mga bagay na ito. Papahalagahan natin ito kasi hindi nga po nakasulat. Ang queuing lang dito talaga, may anghel na bumababa at nagsalita siya, pero yung mga sinabi niya ay hindi inilista, hindi ipinalista, no? Wag mong isulat. So, yun. Napakahalaga nito. Marunong ang Panginoon. Sabi nga, walang nakakaalam ng kanyang pagparito dahil ang oras niya, ang araw. Pero may season. At ang season na yan ay ito nga,
panahong ito. Yan yung season na may isinikreto ang Panginoon. Tawag sa amen. So yung first seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal, hanggang sixth seal ay may mga idinuktong na mga bagay doon ng Panginoon para maintindihan natin, ano? Diba? First seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal, hanggang six seals. Kung titignan natin, babalik tayo sa history, makikita natin ang mga meaning nun. Shall we say amen? Maunawaan natin ang mga meaning nun. Yan. First seal, second seal, third seal, fourth seal. Pag tinares back mo ang church history, malalaman mo ang revelation na yan. Tama? Amen? At sa kadahilan ng binuksan na rin ito ang pagkaunawa sa panahon ng propeta William Marion Branham, ano? Na siya magsasauli ng lahat ng mga bagay. Tama? He will restore all things, sabi po ng Biblia, no? Kasama dyan yung ano, no? Yung dalawa, he will restore all things. Hindi lang si William Marion Branham yun, ha? Elijah will come and he will restore all things. Hindi lang si William Marion Branham yun, kundi kasama pa rin doon si Elijah sa Israel. Tama? The same anointing. So ito, malinaw ito. The last angel, earthly angel, period. Tapos sabi niya, this angel, yung tinutukoy niya sa chapter 10. Yung binasa niya sa taas, di ba? Angel. Revelation chapter 10, angel. Sabi niya dito, this angel come down from heaven. So, imposible na si William Marion Branham yun. It wasn't him. Ibig sabihin, hindi siya yan. Yung una, yung binanggit niya, the last angel. Ito yun. Dahil earthly nga siya. Tama? Kaya sabi ni Brother Branham dito, this angel come down from heaven. It wasn't him. Tama? Hindi siya yun, yung Revelation chapter 10. He come down from heaven. But he is speaking here of the voice of the seventh angel. He is speaking, sabi niya, he come from heaven, but he is speaking here of the voice of the seventh angel, which is, angel means a messenger. Anybody knows that? And the messenger to the church age. So yung anghel na yon ay mensahero din sa church age. Binasa niya, in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery, seven seals, is 7 selyo ang tinutukoy, ano? And all the mystery, nagdagdag pa siya. Mystery of God should be finished as it declared to His servants, the prophets. Tuloy lang natin. The entire mystery is unfolded. That's the mystery of that. Tinutukol niya yung bumababa, Amen? Kasi pareho silang seventh angel eh. Tama? Ang pagkakaiba lang nila, yung isa, siya, si Branham, ay earthly. Samantalang yung tinutukoy niya dito ay heavenly. The entire mystery is unfolded. That's the mystery. So it is another mystery, no? Of that angel. See? Be so simple. People just drop over the top of it. But yet, it will be perfectly vindicated. It will just be perfectly known. So, yung kanyang pananalita, no? Sabi niya, napaka-simple lang daw na maintindihan ang bagay nito. Pero, ang kagandahan para sa mga nakaunawa, dahil isipin po natin, di ba? 1965, namatay ang propeta eh.
Pero bakit 1965? Sabihin natin, yun ang beginning ng pangangaral ng mga selyo. Wala nakaintindi. So, say amen? Wala nakaintindi. Napakapalad ng mga biniyayaan na makabahagi, makaunawa ng mga selyo, mga anak. Dahil para sa kanilang rapture. The entire mystery is unfolded. So yun, kabuuan na. Lahat ng misteryo na nga nabuksan na, naipakita na. Kasi kapag ang isang tao ay walang alam sa mga misteryo, ibig sabihin, mangwang siya di ba? Siya po siya, wala siyang malay. Pero pagka ito'y nabuksan sa harapan niya at naunawaan niya, napakapalad niya dahil tiyak na siya mapapabilang sa pangakong pag-agaw. Yun lang naman paano mo nalaman na kasama ka sa rapture? Kailangan maintindihan mo ang salita. Sabi nga ni Brother Jackson, ang Book of Revelation is the love letter of Jesus Christ to the bride. Malinaw yun, mga anak. Kung kaya't napakahalaga na mabuksan sa ating mga mata ang mga hiwaga. Napakaraming hiwaga kung iisa-isahin natin, no? Napakarami. Tignan mo yung 2:02. Jesus said, as he said, when he come, said, you got eyes and can't see. Isaiah said, you did. See? And you got ears and you can't hear. So yun. Maraming gustong makaintindi. Maraming gustong makakita pero mga kapatid, yung mga hiwaga na yan, kailangan interesado ka na maunawaan ang pangako. So, salamat dahil yung tao nga na nag-message sa akin, Pastor, pwede ba pakibigay mo sa akin yung mga quotation ni Brother Branham? At gusto ko malaman, nung ibinigay ko, nakita ko na lang ipinost niya. Na ibig sabihin, may nakita ang taong ito, Daw say amen. Ito yung binigay ko sa kanya, naalala ko pa. Sabi sa 368, but this one didn't come from the earth. He come down from heaven because the mystery is all finished. Samantalang yung mga tao na mga nauna, mga tumanda na sa mensahe, lahat ng bagay na kay William Marion Branham na raw. Sa isang pagkakamali, di ba? Dahil patay na nga siya sa panahon ng sigaw. Shall we say amen? At ang sigaw na yan ay ipinasa na sa fivefold ministry at ang connection niyan ay yung heavenly angel na nanggagaling sa langit. At yung heavenly angel na yon, muling bababa yon para ang kanyang mensahe ay ipasa naman niya sa 7 kulog. So, say amen. Malinaw yan. This one didn't come from the earth. He come down from heaven because the mystery is all finished. And when the mystery is finished, the angel said, time shall be no more. Hindi na magtatagal. Ibig sabihin, tinapos na. Kapag tumunog ang sound ng mighty angel na yon, yung sound of thunders, ibig sabihin, wala nang kailangan bautismohan sa panahon na yon. Dito. Dahil matatapos na sa panahon ito. Ibig sabihin, sa period of half hour silence, sa kabuuan na yon ng half hour silence, doon magkakaroon ng rapture dito.
Ha? Habang nagtatanders yun, mga anak, 7 thunders yun. Habang nagtathunder yun, pagtapos na yung ministry nila, ang Panginoon, ang trumpeta ng Panginoon sa alapaap, babangon ang mga patay, at tayo na bubuhay ay magpapalit ng maluwalhating katawan. Ha? Tandaan natin, after the thunderings yun. Amen? Kaya sa panahon natin ngayon, huwag kayo mag-expect ng rapture pa. Nakagaya ng mga walang revelasyon, di ba? Amen? Anytime, magra-rapture daw. Hindi po ganon, mga anak. May panahon. Tignan natin ito, no? Ang Matthew chapter 24, sabi dito, basahin ko, simulan ako sa 36. Nabibilisan ko lang, mga anak, no? Kasi mahaba itong mensahe na ito. Makinig lang kayo maigi. Matthew 24 verse 36. But of the day and the hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Patungkol yun sa pagbabalik niya, no? Sa rapture ito, sa pag-agaw, wala raw nakakaalam. Miski siya, hindi niya alam, di ba? But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking and marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. And knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Sa verse 40, then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. So dito malinaw ito na patungkol sa rapture yung kanyang isinasaysay. Tama? Ha? Meron dalawa sa sakahan, isang maiiwan at isang kukunin. Tama? Sa 41, two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken and the other left. So rapture po yan, ang tinutukoy dyan, ano? Yung pagbaba niya sa alapaap. Hindi pa siya bababa sa lupa. Tama? Sa alapaap lang muna yon. Dito, at yun. Ha? Dito yon. Sa half hour silence. Pag na-consume na yung half hour silence na yon, tutrumpeta at tayo isa sa Panginoon na dito. Pero yung bababa siya, dito pa yon, nakaputing kabayo. Dapat maintindihan natin yun, no? Para mag-judge. Yun ang second coming na pagbaba niya para pumatol sa lupa. Pero dito yung iniintay natin. Ito yung season ng rapture na tinawag half hour silence. What's therefore? For you know not what hour your Lord that comes. So yun. Inulit niya na naman dito, no? Ito yung sinabi niya doon sa other virgins na naiwan, di ba? Sabi niya, magbantay nga kayo, di ba? So inulit niya dito yung kanyang salaysay. What's therefore? For ye know not what hour your Lord that come. But know this, that if the good man of the house had known in what the thief would come, so ibig sabihin, nasa season na ito ng thunders. Tama? Kasi alam na ng good man of the house ang panahon na bababa na ang Panginoon. Bagamat walang nakakalan ng oras at araw, pero yung panahon, alam ng good man of the house yon. So, say amen? Datapot ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, si Kristo yon, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaan tibagin ang kanyang bahay. So ganon ang pagsusikap ng mga
ah, tagapagbantay. Magpupuyat sila. Dahil hindi ka na makatulog marahil sa panahon na yan, di ba? Dahil darating ang Panginoon di ba? Amen? Sabi nga, watch and pray, watch and pray. Para hindi kayo matukso. Baka mabahiran yung damit pangkasal ninyo ng kasalanan. Verse 44, therefore be ye also ready, for in such an hour as you think not the Son of Man cometh. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season. Ito na yung pagkain na ayon sa kapanahunan. Sabi sa amen. Isinusubo na, kinakain na natin. Samantalang confusion pa rin sa loob ng end time. Sabi sa amen. Confusion pa rin. Pilit itinatayo, yung nagtuturo ng kasinungalingan. Dapat maging tayo stricto. Kapag alam natin na talagang kasinungalingan na ipinangangaral, wag nang patayuin. Iwanan na. Para mapagsisihan ng tao yung kanyang mga kasalanan. Kasi kapag ang tao, lagi mong hinihimas-himas, pinakikisamaan, bagamat alam mong mali, lalong pinaglalaban niya yung kasinungalingan niya Subukan mong iwanan yan. Kasi kung talagang may revelation kayo, maninindigan kayo kahit nag-iisa kayo Kasi meeting after meeting, wala naman kayo nabubuo. Sayang ang pagkain, sayang ang pamasahe, sayang oras Dahil ang Biblia, good man of the house lang, pinuri na ng Panginoon. Nag-iisa siyang naninindigan at nagbabantay sa kanyang pamilya. Good man of the house ang kailangan ng Panginoon. Dahil maraming tinawag pero hindi na qualified Only few are chosen. Sa pangunguna ng good man of the house na nagbantay, na nagpuyat, nagmalasakit sa katotohanan. Kahit anong pagsisikap ng tao kapag wala siya naintindihan sa revelation, ibig sabihin kulang ang langis niya. Hindi siya papala rin sa rapture. Dahil kapag rapture ang pinag-usapan, may maliwanag kang naunawaan patungkol sa mga statement ng propeta. Sabi sa amen. Kasi alam niyo ba yung statement ng propeta may dalang hangin yun Winds of doctrines na pwede kang tangayin. At nangyayari na nga ngayon, di ba? Maraming hinangin Pero kapag nanatili ka sa liwanag ng mga sinasabi ng propeta, ibig sabihin mapalad ka. Dahil pareho kayo ng kaisipan ng mga ng taong ito na nagsasaysay ng mga salita ng Diyos. Di ba? Di ba mapalad ka? Kasi the same thought Di ba? Sabi nga ng Panginoon, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Magkaroon kayo ng isang isipan lamang, ng kagaya ng isipan ng ating Panginoon. Dahil kung iba ang takbo ng isip mo, na si Kristi mismo nagsasabi na siya ay anak ng Diyos, pagkatapos ikaw sasabihin mo, hindi, ikaw yung ama Malaking kasalanan yan. Amen. At dito maliwanag na sinasabi ni Brother Branham, yung anghel na bumababa dyan ay hindi ako, at pagkatapos isasaysay mo sa mga tao, kasi William Marion Branham in Revelation 10:7. Malaking kasinungalingan yan. Dahil yung propeta mismo nagsasabi, this one didn't come from the earth.
He come down from heaven because the mystery is all finished. And when the mystery is finished, the angel said, time shall be no more. So you see, the seven thunders throwed their voices out. So doon, umalingaw ang pitong kulog. Paano darating sa iyo ang tinig ng pitong kulog? Kung hindi mo nga alam, ang kulog na yan, tao ba yan o hayop yan? Voices nga eh. Daw say amen. What if it is something to let us know how to enter into the rapturing faith? Gusto niyo yung rapture? May sulat ang Panginoon eh. Depende na lang sa inyo yan kasi kung hahatol kayo sa mga salitang hindi naman ninyo naiintindihan, hindi kayo mapapasama sa rapture. Ang mangyayari niyan, goodbye na lang sa inyo, diyan kayo, dito ako. Ganun ang mangyayari. Pero kung may naiintindihan ng tao, papahalagahan niya ang mga salitang ito. Magbabalik loob ang tao sa liwanag ng salita. Kaya ako natutuwa ako dahil merong interesado, Brother Johnson eh. Diba? Saan ba yan mababasa? Yung sinabi ni Brother Branham na hindi siya yan. Ay, ang dami pala eh. Ang dami pala. Di ba? Kaya ako, bihira naman ako magbasa ng spoken word eh. Nung nakita ko nagkakagulo sa end time eh, sinimulan ko magbasa, doon ko nakita talaga na hindi nila naintindihan eh, bagamat direct ang binabasa nila. Di ba? Direct ang, tas, gaya na sinabi ng propeta. Sabi niya, no? Sinabi niya, diretsuhan na, hindi ako yan. Nambanggitin niya yung mga hiwaga na kailangang ipakain sa iglesia, no? Ang dami. Ito, duktong na lang ito, no? Sabi niya, that's some of the mysteries that this angel is supposed to wind up. All the mysteries of God. Isipin mo yun, mga malalalim na sikreto ng Panginoon Diyos. And the other, and may I say this with reverence, not referring to myself, but referring to the angel of God. Shall we say amen? Kaya ako namamangha, bakit hindi naintindihan ng mga tao ito? Gayong pabalik-balik sila sa spoken word ni William Marion Branham. Kahapon, may nag-invite na naman sa akin. Yan daw sa Payatas ba yan? Saan ba yung Payatas na yan? May ministerial meeting na naman, sabi ko yan. Kasi kung wala namang mga testimony na may nakaunawa eh. Pero salamat dahil may nagka-interest, ano? Yung taong ito. At sabi niya, opo pastor, naintindihan ko na. Then pinost niya yon. At marami namang comments sa bagay na yon. May mga nakaintindi at merong hindi nakaintindi. Salamat may nakaintindi, di ba? Salamat sa Panginoon. Tuloy ko lang yung pagbasa kanina, no?
Kaya nga ang pagkakasabi dito, who then is a faithful servant, faithful and wise. Dalawa di ba? Sa verse 45, Matthew 24 verse 25, who then is a faithful? Kailangan maging faithful ka meron kang mga ngaral dyan banat ng banat na hindi pinag-iisipan ng mga sinasabi Ano resulta niyan? Di confusion. Kailangan maging faithful ka muna sa salita. Maging faithful ka muna sa Panginoon para makaintindi ka. Nagtatanong dito, sino baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Yawa say amen. Pag sinabing pagkain sa kapanahunan, napakarami niyan Ang dami nga binanggit ni William Marion Branham dito ng mga hiwaga Ayan. Sa 245, yung mga hiwaga, mga anak ko. Ayan. Isa-isayin natin Ang dami. Kasi hindi alam ito ng mga simbahan Kaya naging hiwaga ito. Tama. Ang alam nila, the just shall live by faith. Period. Tama ba ako? Paniwalaan na lang natin si Martin Luther, the just shall live by faith. Ligtas na tayo. So, ganun ang naging pangangatihan ng mga simbahan nang hindi na sila makaintindi dahil sa kagagawan ng Antikristo. Tama? Amen? So, ito lang ngayon. Nung sumigaw ang propeta, mga kapatid, the Lord descended from heaven with a shout. So, ito yung nilalaman ng sigaw na yon Sa 245, anong pamagat nito? Is this the sign of the ends, sir? 1962 ito, preaching ni William Marion Branham. Sabi niya dito, sa 244, the mysteries here is the mystery. Mystery is scripture, is a previous hidden truth, now divinely revealed. But a supernatural element still remains despite the revelation. The greater mysteries and the great mysteries are. Greater mysteries and the great mysteries are. Dalawa. Greater tsaka great mysteries. Bilabanggit yan. Alam natin, yung greater dito, yung Godhead Tama? Great is the mystery of godliness. God manifested in the flesh. Yun ang pinakadakilang hiwaga sa Biblia Yung pagkaunawa natin kung sino si Kristo at pagkaunawa kung sino ang Creator. Ang ginawa ng iba yung Creator yung anak na rin siya na rin yung Father So ito yung mga mystery. The number one, the mystery of the kingdom of heaven. That's one we're talking on now. Yan. Matthew 13, chapter 13, 3 to 50. Tapos yung isa, sa 246 now, second mystery is the mystery of Israel's blindness during this age. Romans 11, verse 25. Kayo na lang po magbasa nito dahil ang dami nilista dito, At third, mystery is the mystery of the translation of the living saints. Ito yung rapture, At the end of this age, ayan, dito. Ito, may translation po dyan, 1 Corinthians chapter 15. Ayan, verses 51, 52 yun. And also Thessalonians chapter 4, verse 14 to 17. So, doon nyo makikita yung mystery of the rapture. Sa 248, the fourth mystery
of the New Testament church as one body, composed of both Jewish and Gentiles. So pag sinabing one body, isa lang ang ulo niyan, ang totoong body of Christ ay yung may isa lamang unawa. Naintindihan natin? May isa lamang unawa. Hindi iba-iba ang naunawaan nila. Yun ang totoong body of Christ. Kasi isa lang yung ulo na nagpapahayag sa kanila di ba? Jews and Gentiles, Ephesians chapter 3 verse 1 to 11, Romans chapter 16 verse 25, and also Ephesians chapter 6:19, Colossians chapter 4 verse 3. The fifth mystery is of the church as the bride of Christ. Ayan. Meron palang kasintahan na darat na ng Panginoon. So, amen. Kaya nga yung statement ni Brother Jackson na the book of Revelation is the love letter of Jesus Christ to the bride. Totoo di ba? May love letter Amen? The fifth mystery is of the church as the bride of Christ. Ephesians chapter 5 verse 28 to 32. The sixth mystery is of the living Christ, same yesterday, today, and forever. Ayan, yung Panginoon na siyang noon, ngayon, at magpakailanman. Ngayon yung pangalan Jesus, tandaan natin pangalan ng Ama yan Hiniram lang ng Panginoong Hesukristo yun. Shall we say amen? Malinaw na ba sa inyo yun? Hiniram lang niya yun sa Ama. Actually, yung Yahshua, became a Savior. Sabi ni Kristo, I have come in my Father's name. Tama? Hiniram niya yung pangalan ng Ama para ang Ama mahayag sa Kanya. Tama? Kaya nga sabi doon, God manifested in the flesh. Tama? Kaya darating ang panahon, yung Kristo natin, magpapalit siya ng pangalan May bago siyang pangalan. Tama? Yun ang rason kung bakit may bago siyang pangalan. Pero ang Ama, hindi siya magpapalit kailanman ng pangalan. Shall we say hallelujah? Revelation chapter 3 verse 12 yon. Kayo na po, dahil lagi kong binabasa yan Amen? Ang Ama, hindi nagpalit ng pangalan. Tayo nagpalit. Si Kristo, nagpalit din ng pangalan. Shall we say amen? Meron siyang bagong pangalan. Misteryo pa rin yan. Kapag yan ay tinignan natin, isang hiwaga po rin yan, yung pangalan na yan Same yesterday, today, and forever. The name above all name. Shall we say amen? Kasi kung hindi Yahshua rin ang pangalan ng Ama, ibig sabihin, nahigitan pa niya yung Ama. Tama ba? The name, God hath given Him a name which is above every name. Above every name. Pinakamataas sa lahat ng pangalan. At sa pangalan na yan ng Ama, lahat ay luluhod sa Kanya. Hiwaga yan. The seventh mystery is of God, even Christ as the incarnate fullness of the Godhead embodied, in whom all divine wisdom and godliness is restored to a man. Yung pananahanan ng Espiritu yun, tinutukoy doon. Kaya nga yung maintindihan natin ito, Jesus Christ is the image of the invisible God, Amen?
Bagamat ang tao nilikha in the image and likeness of God, in the image and likeness of God, yun ang plano di ba? Nasira nga yun dahil nga sa diablo, tama? Pero nung dumating ang Redeemer, doon muling magsisimula ang Panginoon Diyos. Doon nagsimula ang lahat ng bagay. Kaya nga sabi doon lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Tama? Ibig sabihin, nakita ng Ama through His foreknowledge na magtatagumpay itong begotten Son sa kanyang plano para maglikha ng nilalang ayon sa kanyang wangis at larawan. So hindi ka na pwedeng ano pa dito mamangha na marami nagtatanong kasi, ano ba sa palagay mo kung sino si Kristo? Doon pa lamang sa pagiging baby niya, mga anak mga kapatid doon pa lamang na maliwanag na may lumikha sa kanya Tama. At yung kanyang kamatayan, wala naman Diyos na namamatay. Hindi pwedeng ipilit ng tao na yan ang Diyos ay namatay. At yung anak ay siya rin yung ama. Hindi pwede yan. Kasi blasphemy nga yan Amen. Nahayag ang ama, si Elohim nahayag sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Pinakilala niya ang pangalan ng Ama, ipinaalam niya ang salita ng Ama, ipinakita niya ang mga gawa ng Ama. Malinaw? Kaya nga, ang sabi ni Pablo sa kanya, He is the image of the invisible God, the firstborn from among every creatures. Tama. Hindi man na pwedeng maging firstborn ng Ama Ang ibig sabihin lang ni Pablo doon, lahat ng bagay na nasa Ama, ininvest sa bugtong na anak. Sabi sa amen. Gusto mo makita ang Ama, lumapit ka sa bugtong na anak. Yung mga katangian ng Ama nandoon. Yung fullness ng Ama na kay Kristo. So ito para makita pa natin na higit na malalim ang Godhead. Kasi pag nag-one-sided tayo dito, nakakagaya ng Iglesia ni Manalo, palalabasin na tao lamang, problema yon, di ba? Dapat nating malaman na may nakatirang Diyos sa Kanya. Espiritu yon. Unity. Yan lagi ko sinasabi. Nagkaroon ng unity ang Father and Son. Kaya sabi ng Panginoon, I and my Father. I and my Father are one. Tama? Naintindihan niyo ibig sabihin nun? Kasi sa pangkaisipang panlupa, parang iisipin ng tao o tignan mo, I and my Father are one. Ibig sabihin, siya yung Ama, siya rin yung anak. Ganun ang kaisipan ng tao, di ba? Pero kung susuriin mo ang Biblia talaga, nagkaroon sila ng unity. Yung Father and Son. At kailanman, sabi nga, hindi na mag-iwalay yun. Kaya sinasabi ng Panginoon iisa sila ng layunin, iisa sila ng Espiritu, iisa sila sa mga bagay ng kabanalan ng Ama. Napakaraming mystery dito. Mystery of iniquity. Amen? Pati pala yung diablo nandito Misteryo din siya Tama? Ninth mystery is the mystery of iniquity, found in 2 Thessalonians and so forth. O yung Revelation chapter 6. Shall we say amen? Ayan First seal, second seal, third seal, fourth seal. Hiwaga ng Antikristo yon. Ano pa? The 10th mystery is of the seven stars of Revelation chapter 1 verse 20.
Kaya meron palang 7 stars. 7 messengers sa church ages. So, 7. Hindi yan yung tinutukoy na 7 thunders, Kasi ang 7 thunders, dito lang nag-utter after the church ages. Naintindihan natin? Samantalang binabagit niya dito ng mga mensahero sa bawat kapanahunan ay napapaloob yan sa church ages. Tama? While yung 7 thunders, labas na sila sa church age. Tama? Sabi nga ni Brother Branham, that's finished. Tapos na ang church age. Saan na tayo? Sa rapturing faith na tayo. Nasa bride age na. So, say amen? So, asan ang mensahe? Andun sa Israel. Meron ng 2 propeta. Ayan. Naintindihan natin? Si Israel, walang alam pagdating sa kabanalan. So, say amen. Ayan. Nagkakagulo sila, mga anak. Pero meron mga may pahayag doon. Kailan yan? Kapag dumating ang 2 propeta. Dito pa lamang. Tama. Pero ngayon, bulag pa rin sila. Tama? Shall we say amen? Di ba binasa natin dito? Israel's blindness, sabi ni William Marion Branham, Ayan. Sa 246, second mystery is the mystery of Israel's blindness during this age, yung panahon ng Gentile age. Bulag sila na ipinako na pala nila yun kanilang tagapagligtas. Those amen. The 10th mystery is 7 stars. Ito, Revelation chapter 1 verse 20. We just been through that. The 7 stars of the 7 churches, the 7 messengers. Ayan. Paul, Irenaeus, Martin, Columba, Luther, Wesley, William Marion Branham. Pero yung thunders, kayo mga berian, yung thunders mag-aater lang yon. Tapos na ang 7 church ages. Dapat maintindihan nyo yan. The 11th mystery is Mystery Babylon. Yung patutot. Prostitute, singular. Yung RCC, Roman Catholicism. Diretsuhin na natin kasi last age na tayo Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Yan ang mystery. Babylon the Great, the mother of harlots. Di ba? Amen? Kung may mother of harlots, ibig sabihin, marami siyang daughter. Tama? Sino yung mga daughters niya? Yung mga simbahan. Amen? Iko-consider sila na harlots Maliban doon sa mga foolish virgins. Tama? Amen? At yung mga righteous. Pero lahat ng simbahan sa panahon na yan, iko-consider sila na daughters of the harlot. Kasi mother, nandun yung mother nila, nag-ahari. Ayan, Sa panahon na yan, na-rapture na tayo. Ito, sitting in the temple of God. Yan ang head nila Dito, malinaw to sa sinabi ng propeta, Ayan. Siguro, huli ko na to. 10 beses ko nang mininsahe ito. Ito. Sabi ni Brother Branham, that's some of the mysteries that this angel is supposed to wind up. Suppose kasi meron pa, di ba? May sikreto pa To wind up.
Tatapusin daw. All the mysteries of God. Lahatin na natin. Wag na natin pa isa-isahin pa. Lahatin na natin. And the other, may other pa. And may I say this with reverence, not referring to myself. Hindi pala siya yun. Maliwanag, but referring to the angel of God. Angel of God pala yun. Shall we say amen? Meron nga ako nabasa, Brother Johnson tinanong si Brother, sino yung anghel na yun? Kaya siguro namumroblema siya ngayon. Shall we say amen? Pero, siyempre, kailangan ng tao yung lubusang pagpapakumbaba para makaunawa ka. Di ba? Hindi yung gusto mo lang maging popular meron pala sinabi si Branham na ganyan. I-post ko nga para maging popular din ako. Hindi yan ang purpose natin Ang purpose natin dito, magkaroon ng liwanag ang ministerial meeting. Magkaroon ng liwanag ang mga followers ni Brother Branham. Yan ang totoong pagkakaisa kapag nagpakumbaba ang mga tao. Pero hanggang dala-dala nyo pa yung mga doktrina na yan about Melchizedek, hindi kayo pasasakdali ng Panginoon kasi mali ang high priest nyo Diretsuhan na to. Kasi ang high priest natin, according to the priesthood of Melchizedek, after the order of Melchizedek, not after the order of Shem, na kagaya ng tinuturo ninyo. Baguhin ninyo yan para makaintindi kayo. Nagagalit ang Panginoon kasi ikinukumpara ninyo yung pagkapari ni Kristo sa isang taong makasalanan Yung pagkapari ni Kristo ayon sa pagkapari ni Melchizedek, yung pansamantalang pagkakatawang tao ng Panginoon Diyos. Without a father, without a mother, without beginning of days, without end of life, Diyos lang ang may katangian nun Baguhin niyo yan para magkasundo tayo. Kasi kaya ayokong papuntahin kayo dito kasi magkakaroon tayo ng masasayang ang panahon Mas maigi, baguhin niyo yan kung sino yung high priest na yan. At magkakasundo tayo. Yan ang totoong pagkakaisa ng bride. Kasi habang habang dala-dala pa yung doktrina na yan, walang maaayos So, say amen. Walang maaayos. So, malinaw. Yung sinabi ng propeta, hindi ako yung anghel na yan na bumababa kasi galing nga lang langit At sabi niya, yung panlupa, yung church ages, patay na yan. Kaya Brother Francis, yung 7 thunders na yan, sabi ni Brother Branham, kasi ayos sa turo mo, yung 7 thunders yung church age messenger Sabi ng propeta, tapos na yan. Samantalang, pagdating ng 7 thunders, may dala silang fresh message. Yung 7 thunders, hindi pa, wala pa yon. Samantalang ang sinasabi ni Branham na tapos na, yung church ages. So, paano mo ibabalik at sasabihin ang 7 church age messengers ay sharing thunders? Mali yan. Baguhin niyo yan. Fresh message ang dala ng 7 thunders at hindi man lang nakasulat yon dahil ihahanda tayo sa panahon ng pag-agaw. Amen. Amen. So ito, Revelation chapter 8, verse 1. Sabi dito,
And when he had opened the seventh seal, okay kayo ha? Kasi merong nauna nang nabuksan during the time of William Marion Branham, di ba? Na ipahayag na during the sixth shout, ito. Na ipahayag diyan yung 6 na selyo. Para totally mabuksan yung aklat. Tama, kasi nga ang aklat ay natatakan ng 7. Tama. So kapag may naiwang pang selyo doon, ibig sabihin, meron pang kailangan ipahayag ang Panginoon. Tama, dahil may isa pang naiwan doon eh. Hindi mo mabubuksan ang aklat ng buong buo dahil may isa pang selyo na nakabalunbon doon. So sabi dito, sa chapter 8 verse 1, and when he had opened the seventh seal, sino yung nagbukas? Si Kristo. Tama. Kasi siya lang ang may karapatan magbukas nito. Tandaan natin. Tama. There was silence in heaven about the space of half an hour. So, half an hour. Ito, tingnan kayo dito. Yung panahon na yan ay half an hour lamang. The season of thunders, half an hour lamang. Times, and a dividing of time. So, ibig sabihin, kung 3.5 years yan, yung time pala, pag hinati mo yan, magiging half a time, di ba? Or half an hour, tama? So, equivalent to 6 months. So, say amen. 6 months na kumukulog dito. Itong panahon na to. Habang ito, sumisigaw at tinutuligsa ang Antikristo. Itong 2 propeta na to. Kasi nakaupo siya sa templo eh. Tama? Sitting in the temple of God, showing himself that he is God. So, anong magiging trabaho ng 2 propeta? Palayasin siya sa kanyang luklukan. So, say amen. At yun ang dahilan. Mga anak, na napuot ang mga bansa kay Israel. So, pansinin niyo ito, no? Kailangan natin ng attention dito, mga anak, ha? Brother Arky, ito magiging tanong. Paano mo nasabi na sa panahon na yan, ang uttering ng 7 thunders? Tatandaan natin, yung Revelation chapter 10, tandaan natin, yung mighty angel na yan, nang nag-utter ng kanyang tinig, sabi sa verse 3, and cried with a loud voice as when a lion roared, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. So, ang malinaw nun, hindi naman pwedeng yung anghel na yan ang bababa para mangaral. Tama? Amen? Kundi ipinasa niya sa 7 tao. Tinawag silang 7 thunders. Tama? Ayan. When he cried, with a loud voice as when a lion roared, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Pero kailan siya? Yun ang tanong. Kailan siya sumigaw? Noong bukas na totally ang aklat na nasa selyohan ng 7 selyo. Tama. In other words, yung aklat na yan ay bukas na sa publiko. Tama? Amen? Amen? Kaya nga si Juan inutusan na mangaral na muli nung kinain niya yung aklat. Tama? Amen? So, para sa lahat pala yan. Kaya lang, ang makakaunawa lang yan ay a bride
of Jesus Christ, Yahushua HaMashiach. Sila lang yung makakaunawa niyan. Tama? Ha? Ipapangaral pa rin niya sa buong mundo. Tingnan niyo, ha? Nung kinain ni Juan yung aklat na yon, and I took the little book out of the angel's hand and ate it up. It was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples, nations, tongues, and kings. Walang pili yan, di ba? Basta ipangaral mo sa mga tao. Bahala na sila. Kung sila nakakaintindi, di ba? Sabi ng Biblia, the wise shall understand. Pero kung hindi ka wise, kahit anong ganda ng mensahe, baliwala sa'yo yan eh. Tama? Amen. Pero kung ang tao ay wise, pahahalagahan niya ang revelasyon. Amen. So dito, itong chapter 10 na to, ito yung portion na yan. Dahil dito, ang starting point na tinanggal ang ikapitong selyo. Dito. Ito. At ang end point naman, kasi matatapos yung for 6 months eh, tama? Half hour silence lang yun, maiksi lang yun. Magbibigay ng rapturing faith, kaya ayan, makyat sila doon. Habang ang dalawang propeta naman sa Israel. At yung makapangyarihang anghel na ito na bumababa, kung mapapansin natin sa verse 1, I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, covenant, and his face as it were the sun, and his feet as pillars of fire. In his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea. Gentiles. Those amen? Sea representing Gentiles. Tama. Mga tao. And his left foot on the earth. Nandoon na siya. Papunta na siya sa Israel. Tama. Atras tayo. Yung giving of trumpets, mga anak. Tingnan nyo to, Magtatama lahat ito, pati yung diagram natin. Tingnan nyo, And when he had opened the seventh seal, so, saan binuksan? Dito. Yung ikapitong misteryo. Yung pagbibigay sa atin ng rapturing faith. When he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. And I saw the 7 angels. So ito, makinig kayo May nakita si Juan na 7 anghel, which stood before God, and to them were given 7 trumpets. Ibinigay yung 7 trumpeta. Tatawagin natin yung 7 trumpets na yan. 7 trumpeting judgment. So ito yun. First trumpet, second trumpet, third trumpet, fourth trumpet, fifth trumpet, sixth, seventh trumpet. So ano ibig sabihin ito? Na ang trumpeta na yan ay hindi na para sa mga hintil. Naintindihan natin? Tama ba ako? Kasi 7 trumpeting angels na yan. Tama? Samantalang ang inihintay lang natin sa Gentiles, sabi doon, the Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trumpet. Isang trumpeta na lang yung iniintay natin Tama? Ito yung pagpapalit ng katawan Naintindihan natin?
Isang trumpet lang. Hindi nakalagay dyan. Trumpets of God. Hindi ganun eh. Trumpet of God lang. So, anong ibig sabihin nito? Nang bumukas, nang binuksan ang ikapitong selyo, magkakaroon muna ng half-hour silence. Revelation chapter 8, verse 1. Naintindihan natin? Silence. Bakit silence, Brother Arky? Sikreto. Yun ang ibig sabihin. But literally, kumukulog dyan. Nakuha ba ninyo? Bakit? Kasi nangangaral yung pitong kulog eh. Tama. Bakit sinabi ng Biblia na half-hour silence? Ibig sabihin nun, silence means secrets. Naintindihan natin. Tama. Kung paanong sekreto rin ang pagparito ng Panginoon. Sekreto rin ang thunders. Tama. Di ba sabi, walang nakakaalam. Pero may sinabi rin na sabi doon about the good man of the house. But know this, that if the good man of the house had known, nalaman niya di ba? In what watch the thief would come, he would have watched and would not suffered his house to be broken up. Sa pagkakatagalog, dadapot ito'y tilastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan, may idea na siya, tama? Alam niya na ang season of rapture, tama? Itong puno ng sambahayan, kung anong panahon darating ang magnanakaw ay siya magpupuyat at hindi niya pababayaan tibagin ang kanyang bahay. Para hindi masayang eh. Sabi sa amen. Para hindi masayang ang pananampalataya. Kung alam na natin ang darating ng Panginoon, pinaghahandaan yan. At hindi sinasayang. Kaya nga kayo magsihanda naman, sabi dito ng Panginoon, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. So yun. Tama. Amen. Pero sa bride, may idea na sila na ito'y half hour lamang para mapaghandaan ang tunog ng trompeta ng Diyos. Trumpet of Elohim. Amen? John chapter 5 verse 25 to 29. 1 Corinthians chapter 15 verses 51 and 52. So makikita niyo, balik tayo dito sa chapter 8, balik tayo sa chapter 8. Makikita natin dito sa verse 2. And I saw 7 angels. So iba na to. Ibig sabihin, nasa Israel na. The giving of the 7 trumpets. Naintindihan natin? And I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. Ito, sa Israel na. May 7 ng trumpeta sa 7 anghel.
na magmemensahe para magsisi, manumbalik si Israel sa kanilang Misaya na kanilang itinakwil, ano? Tinakwil nila ang Misaya eh. Hindi nila nakilala. Nabulagan sila. So, yan ang totoo. Pero ang hentil, ayan ang pangako. The Lord will descend from heaven with a shout, with a voice of archangel, and with the trumpet of God. Diyan na rin magpapalit ang katawan natin. Malinaw? Amen. Ako nanghihinayin sa hindi nakikinig kasi may tendency na kahit Christians ka na, pwede ka maiwan eh. Dahil ang dealing ng Panginoon magbantay nga kayo. Kung hindi ka interesado sa love letter, kahit na araw at gabi nalalangin ka, punta ka ng simbahan, hindi ka mararapture. Kasi matutulad ka lang sa panahon ng reformador. The just shall live by faith. Wala kang rapturing faith eh. Naintindihan natin? At nung ito saka na natin pag-aralan ito napag-aralan na natin to actually. Yung tunog ng mga trompeta na yan. First trumpet, second trumpet, third trumpet, hanggang 7 po yan, ano? At galing dito yon. Ang 7th trumpet, wrath of God na yun. Tama. Kaya lang namanghalang ako dahil yung 7th trumpet dito, nilagay dito eh. Yung 7th trumpeting angel dito, nilagay nila dito ng mga Berean. O, paano? Itamaan ninyo yung turo nyo. Itamaan ninyo yan. Dito ang rapture, dito po ang galit ng Panginoon. Sa ending ng last week, dito tayo kailangan ma-rapture. Dito tayo kailangan malinisan ng mensahe. Purihin ng Panginoon, hanggang dito na lamang po muna. Sana naging maliwanag na sa inyo to, mga anak. Paalagaan natin. Sige po. Kuha lang ako ng 15 minutes, Johnson, sandali . So ito yung half hour silence, ano. Sige, para si ayokong masayang itong oras eh. Tandaan natin sa panahong ito, buhay na si John, ano? Kasi ito yung hinihintay natin, di ba? Sabi ng Panginoon kay Pedro, if I will that he tarry until I come, what is that to you? Sino yung daratnan ng Panginoon? Walang iba, si John. Tama? Hindi po yung John na namatay na, kundi the same anointing of John in the end time. Kaya nga, ano sabi niya kay John? You must prophesy again. Shall we say amen? Manghuhula kang muli. So, si John po yung sinasabi po dito na nakakita ng mga bagay na ipinagbabawal, ano? Para maging malinaw lang. Kasi, without revelation, na kailangan natin ang isang lingkod ng Panginoon Diyos para magklaro ng mga bagay na ito. Kung hindi ito matatanggap ng tao, kasi siya ang magiging first bang of thunders eh.
Siya ang unang dadaluyan ng revelation patungkol sa kulog. Ngayon, kung hindi ito makikilala ng mga tao, mapag-iiwanan palin sila sa rapture. Tingnan niyo ito. John chapter 21 verse 22. Basahin ko lang muna ito. No? Sinabi sa kanya ni Jesus, ito muna sa 21 muna. Pagkakita nga ni Pedro sa kanya, kay John yun, nakita ni Pedro, ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, at ano ang gagawin ng taong ito? Kasi, sabi ng Panginoon, ikaw Pedro, kung ano yung dinanas ko, ganon din ang dadanasin mo. Mamamatay ka sa pamamagitan ng cross. Ibig sabihin, ipapako kayo sa cross. Kung anong kamatayan ko. Ngayon si Pedro nagtanong. Si Pedro, paglingon, ay nakita yaong alagad na iniibig ni Jesus, ni Yahushua, na sumusunod. Habang naglalakad sila, nakita ni Pedro si Juan na ganon. Kasi para sa kanya, ano ko naman, kawawa ko naman. Kasi ako mamamatay eh. At ang kamatayan ko ay kagaya ng kamatayan mo. Tandaan natin yung nagsasalita dito si Kristo na glorified body na. Ha? Si Pedro paglingon ay nakita yung alagad na iniibig ni Yahushua na sumusunod, na siya ring humilig sa kanyang dibdib sa paghapon, sa Last Supper, siya yung gumaganong-ganon. Ha? Panginoon, sino ba'y maghuhudas? Tinatanong niya si Jesus eh. Sino ba sa amin 12 yung maghuhudas sa'yo? Ang tapang nga niya, di ba? Kasi sabi ni Jesus, isa sa inyo ay Judas eh. Tinanong siya ni John. Tapos siya nakahilig na gano'n sa breast ni Kristo. Sabi dito, no? Na siya ring humilig sa kanyang dibdib sa paghapon at nagsabi, Panginoon, sino ang sa iyo magkakanulo? Sinabi sa kanya ni Jesus, kasi ang tanong ni Pedro dun unang-una, anong gagawin ng taong yan, ano? Para maging malinaw sa inyo, Anong gagawin ng tao na yan? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin. Halika na, alis na tayo. Ibig sabihin, si Juan na nasa likuran nila, pag muling bumalik ang Panginoon, aabutan siya. So, say amen. Ibig sabihin, wala natiling buhay yung John na yan. Dahil siya ang first bank of the 7 thunders. Kapag hindi tinanggap yan ng mga taong ito, hindi rin sila mararapture. Kasi ang rapturing faith natin ay mensahe ng 7 kulog eh. Maliban na lamang, kung hindi pa dumating ang mensahe, ay inabutan na sila ng kamatayan. Pero ang babasihan pa rin ng Panginoon do kung updated ba, kung may liwanag ba, kung may langis ba. So, say amen? Pero kung wala rin naintindihan, ibig sabihin niya, foolish virgin pa rin ang bagsak niyan. Maraming foolish virgins ang nangamatay na. Naintindihan natin? At meron pang darating, yung the other virgins, na silang kumakatok kay Kristo. Anong talata? 2 Corinthians chapter 12 verse 1. Ito. The man that was caught up, Sabi ni Pablo, I knew a man in Christ, sa verse 2, above 14 years ago. Meron si Pablo na kilalang tao, lalaki.
Whether in the body, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell. God knoweth, such as one caught up in the third heaven. Sino yun? Nakilala niya, lakpas ng 40 taon. Saan niya nakilala sa Jerusalem? At kinikwento niya nga dito sa Corinto, no? And I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God knoweth, how that he was caught up into the paradise. Sino yan? Hindi si Pablo yan, ha? Sabi kasi ng mga scholar, si Pablo rin yan. Sabi nga niya dito, I knew a man above 14 years. Hindi naman ibig sabihin, 14 years pa lang niya nakilala yung sarili niya. Kung siya yan. Tama ba? Kasi sabi ng mga scholar, si Pablo rin yung nakilala niya. Malabo naman yon. Tama. Pag sinabi mong, I knew a man above 14 years, di bumilang ka, 63 ka ngayon, umatras ka. Doon mo siya nakilala pa lang. Kasi kung sarili mo yan, magsisimula akong kilalanin ng sarili mo, noon nagkaisip ka na. Di ba? Kaya dito, I knew a man, nakilala ko ang taong iyan, sabi niya, maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko, Diyos ang nakaalam, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso. At nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Sa English ito, how that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which is not lawful for a man to utter. Ipinagbabawal. 1. Isikreto mo. Si Jan yun. Shall we say amen? Hindi mo pinagbawalan si Juan? Siya lang yung tao sa Biblia na pinagbawalang sumulat. Di ba? At iusal ang mga hiwaga. Kaya ngayong sulat sa church ages, mga kapatid, isulat na yan eh. Yung mga, ang maintindihan lang ng mga tao sa panahon na yan, habang binibit-bit nila ang Book of Revelation, ang maintindihan lang nila yung mga sulat sa 7 iglesia. Tama? Amen? Pero about the seven seals, hindi nila maintindihan yun. Naintindihan natin. Maliban na may dumating na William Marion Branham. Nabuksa lang 6 na selyo kay William Marion Branham. Tama? Ha? Then may isa pang natitira. Saan mabubuksan yun? Dito, yung kumain ng aklat. Shall we say amen? The first bang of thunders. Walang iba. Yung nagtataglay ng espiritu ni Juan. Tingnan niyo ito. Sabi ito, how that he was caught up into paradise. Si Juan yun, di ba? Pinaakyat siya. Juan, John, come up high there. And I will show you things hereafter. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na mangyayari sa harapan. He was caught up into paradise and heard unspeakable words which is not lawful for a man to utter. Hindi lawful para ipahayag sa panahon niya. Tama? Shall we say amen? Dahil bawal nga ng Panginoon eh. Ngayon, ang pagpapahayag na gagawin kasi ng Panginoon in the last days. Naintindihan natin? Ha? Sabi dito ni Pablo, tungkol sa taong yaon, ako'y magmapapuri. Kay Juan nga yan, Hindi sa sarili niya. Ngunit tungkol sa aking sarili ay hindi ako magmamapuri malibang na sa aking mga kahinaan. At sabi pa nga niya dito, for though I will desire to glory, I shall not be a fool. For I will say the truth. But now, I forbear, nagpipigil siya, ng mga bagay na meron siya. Lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me.
Pero yung revelasyon niya, hindi pa nga nangyayari, about 14 years, nakita na niya sa kanyang vision. Hindi pa isinusulat ang Book of Revelation. Pero nakita na ni Pablo yung karanasan ni Juan, nagpauna na sa kanya yung Espiritu. Shall we say amen? Pinauna na. Yung about 14 years ago, nakilala niya sa Jerusalem yung tao na yan, yung dinatnan niya sa Galatia, basahin niya ang Galatia. Nadat niya doon, yung sila Pedro, si John, at ilang mga alagad. Nagkita-kita sila doon, 14 years ago. So, ang tinutukoy dito, walang iba si John. Amen? At si John din, ang inutusan sa mga huling araw na sabi doon, manghula kang muli. You must prophesy again. Shall we say amen? Yung iba naniwala ng may spirit of Elijah naniwala na may spirit of Moses Ngayon sa end time meron din spirit of John. Mahirap lang tanggapin ng iba kasi maitim. Yan ang problema nyo ngayon. Kailangan natin ng mapagkumabang espiritu para makarating tayo sa pangakong pag-agaw ng Panginoon. Shall we say amen? Kasi kung inaakala na natin na abot na nga natin ang lahat, nagkakamali tayo. Miski si Pablo sabi niya, patuloy siyang humahakbang. Amen? Para maabot niya yung dapat niya pang maabot. Huwag tayo magpiperiod. Pag nag-period tayo, may iwan tayo sa rapture. The spirit of John in the end time, ginagamit na siya ng Panginoon Kaya hindi sila nabubuksan Kasi yung mga pagtanggi sa mga hinirang ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ang sino man tumanggi sa inyo, ako ang tinatanggihan. So kapag ginawa nila yung pagtanggi sa isang lingkod ng Panginoon, tatanggihan din sila ng pahayag ng Panginoon. Ganun lang yun. So we say amen? Ayaw nyo Ngayon, magpakumbaba kayo, kilalanin nyo yung tao na yan. Kahit maitim yan, gagamitin ko yan. Praise the Lord. Kaya yung pagpagiging pagkamataas ng tao, kailangan itakwil natin yan sa buhay natin Walang ibubunga yan, yung pagmamataas ng tao. Kailangan manatili tayo mapagkumbaba. Kung pinapaalalahanan tayo, magpakumbaba pa rin tayo. Kung nasasaktan tayo, magpakumbaba pa rin tayo. Baka tayo may pagkakamali. Kasi kung pinaglalaban natin ang pagkakamali, hindi na yan matuwid. Sabi ni Pablo, sa kalagayan niya, na may malalalim na unawa, hindi niya dinakila yung sarili niya. Di ba? Sabi niya pa dito, kung gagawin nga lang niya na itaas ang sarili niya, hindi naman siya magiging mangmang kasi talagang napakalalawak din ng unawaan ni Pablo di ba? Pero patungkol sa tao na yan, mga anak, talagang pinakita sa kanya yung mga bagay na napakahalaga. Yung panahon ng pag-agaw sa atin. Shall we say amen? Praise the Lord. Huwag tayo maging tulog. Kailangan antabayanan natin itong mga anak, Huwag natin sayangin. May 7 thunders. 7 anointed men para ihanda tayo sa panahon ng pag-agaw. Yan yung paglipat ng voice of archangel. Yan. Lilipat sa 7 yun. Then, after ng half-hour silence, rapture na. Maririnig ang trumpeta, ang tinig ng Panginoon. Mabangon sa mga patay
At sabi pa, sa isang kisap mata, tayo'y mapapalitan ng maluwalhating katawan. Wala lang pangangaral dyan, wala lang preaching. Trumpeta ng Panginoon at yan ang kaganapan. Shall we say amen? Harinawa, mga anak, ay maging malinaw sa atin ito. No? Kaya sinama ko na rin dito yung mga quotation ni William Marion Branham. Kasi siya naman nagdala ng mensahe na yan, di ba? Tama? Siya rin ang nagbigay ng queuing na merong 7 kulog. Samantalang ang daigdig ng end time ay hindi. Natapos na lahat kay William Marion Branham. Yun ang kanilang pananaw. So isang malaking pagkakamali ang mga anak. Kaya manatili lang tayo kung ano ang tamang pagkaunawa sa mga bagay nito. Sige po tayo manalangin sandali at magpasalamat. Amang banal na nasa langit, muli kami nagpapasalamat sa mga bagay nito, Panginoon, na patuloy